Ako, sa oray no, manmanot sa laang adanga, igay-gay ang tayo kami ako yun. Igay-gay ang tayo sinapatinanagan na, kat adanga, maitantang upo sinapatinanagan na. Oray kay, nabibilang tayo mga pinagdaan niya. Yung Spirit ka sana at binag. So nga, yaman tayo yung Holy Spirit, may isang makipag-adaan na siya. Aldaw, katapan tayo nga rudan, iti pa nagtingag iti sa og, kung kini Pastor Violi, iti pulpito. Amen. Ay, unang batiyo ka. Naimbag na agsapa tayo amin. Amen. Masaya at ni Apo. Amen. Kanya dayo na tayo dahi pinapiksa nga bagyo. Amen. Pasla ka no Yulandang taktakal pa yung Yulanda. Kaya kasta nga talaga ta climate change. Balbalin ti panawin. So nga kwa, oray no nag-climate change, ang mga climate change. Ti pamati tayo kinapo Diyos. Amen. Talaga nga dali ti Biblia. Hampay nga datoy ti kapiksaan na. Hampay nga datoy ti kaprungsot iti umay nga kalamidad. Adu-adu pa yun. Kaya no katantay garo di Biblia tayo, ijay Book of Numbers. Sa bali ko mati i-share ko nyen na itugot po gayang dahil may isang ako. May isang sermon. The Book of Numbers, chapter 13, verse 27, and ijay Philippians 4:13. Kina nga ro dito ay jay verse 27. Ang laso katakbay ito kung ito ay glass ko. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. The Philippians 4:30. I can do all things through Christ which strengthens me. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ito, na muli, Lord, ay pagnilay-nilayan namin ang iyong holy word, Panginoon. Naway, O God, Lord, ay hindi lang kami tagapakinig, kundi, Lord, i-apply namin ito sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw, at kung darating man ang mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, ay merong kaming pananggalang, merong kaming nutrients, merong kaming sandata, Panginoon, upang, Lord, ay ma-overcome, Panginoon, ng mga pagsubok na ito. Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, sa oras na ito, napatnubayan mo kami, bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, you know, O God, Lord, we are outnumbered, Panginoon. But we believe, Panginoon, O God, sa kabila ng na kami lang, Panginoon, ay higit pa kami sa million of people, Panginoon, O God. Dahil, Lord, ang bendisyon mo ay nasaan, mapapasa amin, Panginoon. Dahil hiwaga nga, Panginoon, ang iyong mga salita. Walang makakapantay, Panginoon, sa lahat ng bagay sa mundong ito, O God. Walang makakapalit, Panginoon, sa bawat salita, O God, Lord, na ibinabahagi mo sa amin mula sa libro mo, Panginoon, O God. Yes. Sa Lord, mula, O God, Lord, sa amin na, Lord, ginagamit mo upang maipahayag ang iyong mga salita. Lord, wala po kaming magagawa, wala po akong magagawa kung hindi ka kumilos sa aking buhay, Panginoon. Lord, through the Holy Spirit, give me wisdom and knowledge, Panginoon, and boldness na nanggagaling sa iyo lamang, Panginoon, O God. Lord, ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang marinig namin, hindi ang pagkatao, O God, Lord, na siyang tumatayo, O God, sa harapan na ito, sa pulpitong ito, Panginoon. Lord, gabayan mo, O God, sa pagninilay-nilay namin sa iyong salita. Surround us with your thousand of angels na walang makakaistorbo sa amin.
maipahayag ang dapat maipahayag, Panginoon. Lord, tanggapin namin ang lahat ng mga tatanggapin namin. At ito, O God Lord, ay magkakaroon kami ng bunga. Lord, lalalim pa, O God Lord, ang aming pananalig sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. O, bago tayo lumalim sa salita ng Panginoon, ay bakit ba na ito ang sinasabi ni Moses sa mga napili niya na 12 na tao na siyang magmanman sa lugar na sasamsamin nila. Malapit na sila sa asidagdan ijay promised land. Iso nga bago da nga sumrot ti may isang lugar, kailangan nga manmanan da kay nga muna di jay strategy da. No kasat no da nga suragan day nga may isang lugar tapno awan nga iti mangharang wano at awan iti hindrances nga makaunod da iti nga lugar. Pagkatapos mapalaya ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Egypto, sa kamay ni Paro at ang kanyang mga kawal na nangalunod sa dagat, sila ay nagsimulang maglakbay sa disyerto ng 4 na dekada, 40 years na naglakbay sila, mga kapatid. At sa kanilang paglalakbay ay sinasamahan sila ng Diyos at hindi sila pinapabayaan o iniiwan. Sa katunayan niya ay binibigay niya lahat ang kanilang mga pangangailangan mula pisikal. Binigyan sila ng pagkain na mana galing sa kalangitan, na iba na pagkain ito, mga kapatid, ulam na kwel. Sagana sila sa tubig. Alam natin ang disyerto ay ikag sa tubig. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay nagkakaroon sila. Kahit sa tigang na hapon, sila ay sinisilungan ng pinapayungan ng ating Diyos. At sa gabi naman, para hindi nila maramdaman ang lamig ng panahon, ay binibigyan sila ng pillar of fire. Dahil ang mga ito na ginawa ng Diyos sa kanila hanggang makarating sila sa Mount Sinai, ay tunay nga na kaibig-ibig sila sa mata ng ating Panginoon. Hindi sila pinapabayaan. At ito ay nagdulot ng siyang pananalig ni Moses na hindi niya binibitawan ang kanyang pananalig, ang kanyang katapatan sa ating Diyos. At ang katapatan na ito ay dapat na mangyari sa ating buhay din, mga kapatid, na anuman ang darating sa ating buhay, anuman mga pagsubok, ay dapat yung katapatan natin ay nandun sa ating Panginoon na siyang makapangyarihan. Nung malapit na sila sa lugar na pinangako ng ating Diyos, ay nagpadala ng 12 tiktik, 12 nga agmanman day nga lugar. Tapno makapanda, ijay pangako ni Apo Diyos nga lugar nga intud na para kanyada actually ti Israel. Awan ti country, awan di mapa, idi. Ngem gapu iti ayat na Apo Diyos, na adda-anda, napalawlawan da, dagito iti Muslim country, na naiiba sila, mga kapatid. Kaya sa kapangyarihan ng Diyos hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Ang daming mga kalaban, pero tignan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Iniingatan sila. Ganon din tayo, mga kapatid. Sa kapangyarihan ng Diyos, tayo iniingatan kagaya ng bansang Israel. At nakita nila ito, mga kapatid, na dala-dala nila na report, at ito ay pinakita nila at sinabi nila kay Moses. Una, muog na matibay ang nakita nila. Mga lunsod. Verse 28-29 nga makita tayo. Then number 2, matabang lupain.
minamumungahan ng iba't ibang punong kahoy. Verses 23-24. Ngunit, magkakaiba ang kanilang pananaw at pasya, mga kapatid. Ang 12, ang 10 tiktik na ito ay negatibo ang kanilang pinarating kay Moses. Ang nakita nila ay yung malalaking lungsod at malalaking tao na ikumpara sa kanila ay para silang grasshopper. Mga higante. Kaya bigla silang parang nawalan ng pag-asa. Ngunit, ang dalawa naman na si Caleb at Joshua, ang pananaw nila ay napaka-positive. Positibo ang kanilang pananaw, mga kapatid. Na kahit na ito ay lungsod na matibay, namuog, may mga higante, pero meron silang pag-asa. Meron silang positibo na ugali upang harapin, upang iransak nila, lusubin nila ang lugar na ito. Kaya ang titulo natin, mga kapatid, sa umagang ito, sa ating topic ay We Are Able. Sabihin nga natin, mga kapatid, we are able. Amen. Gaya ng nabasa natin sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ which strengthens me. Kaya nailahad natin, mga kapatid, ano yung pagkakaiba, ang pagkaiba ng dalawang pananaw. Yung 10 negative ang pananaw nila, pero yung dalawa positive. Paano kaya nila mapaglabanan nito? 10 kontra sa 2. Pero ano kaya ang gagawin nila, dahil ganito ang ugali ng 10 na nakaka-influence. Di ba, mga kapatid, kung tayo ay nakahalubilo o meron tayong pamilya na 10 laban sa isa, parang wala ka ng kalaban-laban. Wala ka ng pag-asa. There's no more hope na may paglaban mo ang gusto mong ipaglaban. Kung kaya't, mga kapatid, maaari nga na yung maraming negatibo, pero kung ikaw ay nananatiling tapat at umaasa ka sa kapangyarihan ng ating Diyos, merong magagawa. Unahin na muna natin, mga kapatid, ang pangitain o pasya ng mga 10 mga tiktik na ito, na ang kanilang mga ugali, mga kapatid, ay napaka-imposible. Mga negative, pinakita na nga ng Diyos ang kapangyarihan niya mula pa noong sila ay iniahon sa kamay ni Paro. Pinakita ng Panginoon kung paano sila sinalakmiban ni Apo Diyos. Ijay yan tidisyerto. Still, nakukulang pa rin. Gaya rin natin, mga kapatid, minsan, kahit malalim na ang ating pananalig sa ating Diyos, kung dumating na ang pagsubok, gaya na pag-aralan natin kanina, napakaganda yung pinag-aralan natin kanina. Nawawalan na yung rag-o, maawan diya rag-o, na biglang nabuhusan ka na nalamiis nga danom, no adat dimteng nga mahanga na pintas nga balita, uno ada dimteng nga pagsubok iti biyag mo, adu iti no nabigla ka ngay adu ti kwa question, adu ti aginjek ije panunot tayo, ije puso tayo, lalong-lalo na sa ating puso. Kaya kasla tayo ngay daytoy sangapulo nga tiktik nga katulog ni Moses, ijay lusubin da nga lugar.
Number one, they have doubts. Negative ti pananaw da dya, tinakita da, negatiban, mga kabsat. We cannot make it, kunada. We are not able to do it. Agam-agam ang laging moto ng mga taong ganito. Diba kanay nang ibagbaga ng hantayo nga maaramida. Hantayo nga kaya. Awan maaramidan tayo. Diyan Numbers 13:31 ko na, we cannot attack those people. We are stronger than we are. Ang pag-agam-agam ay sanhi ng pagtatanong na kaya ba natin? Kaya daytoy nga problema nga simmangbay itibiyag ko. Kaya ba ng mga resources yung strength and the necessities para lusubin ang lugar, lusubin ang kanilang kaaway? Ang pag-agam-agam ay kulang sa pananalig sa Diyos. Kadalasan, ang itinatanong ng taong ito ay, hangko nga kaya. I am not deserved. Di jay maminsan ti ipagbaga. I am not deserved to be a Christian. Hanak nga mabalin. Nga makigrupo kadagita nga born again. Hanak maibagay kadagita. Naringaw-ngaw da. Nag-worship da. Katulad sa kong mga kapatid, awan iti ngay nagadungay iti may isang nga rin kong niya, iyadayo ka ti pamilya. No, da sumangbay nga problema, di tawag mabubutan ka na dati tawagin. Ampay nga uso cellphone. Tumawag da jay telepono jay balay ti amo. No, tawag da kasan imbis nga maragsakan ka. Adarag o di puso nga mayat ko mga balita. Ay, kasla ka na sibugan tinalamiis nga danum. So nga dagitoy nga madi nga umay nga balita. Ang dulot da iti doubts iti pamati kinaako Diyos. Di trabaho di abroad ket awan nga iti kasiguruhan na. Aglalo no barbaro ka pa iti amo. Ket aglalo no naisaldam amin. Nga sanikwam bago ka nga napan di Hong Kong. Agdadoubt ka nga ay makalpasak nga tati duwa nga tawin. Mabayadak nga ta jay utang ko. Ngayon saldak jay house in lot. Saldak jay sanikwak. Adati doubt. Tadi mo nga mo jay masakbayan jay amo nga naging amo no nya di jay mapalpas mo ti 2 years na kontrata. Isu nga dagitoy nga banag nga dati agam-agam jay daw. Ket may isang bagay nga makahinder iti pamati kinaako Dios. Number 2 ket self-depreciation. Undervaluing, belittling, low self-esteem kunan. Mababa ang pagtingin sa sarili. A feeling of little worth, self-condemning. Hindi ajay lagi nang sinasabi I am not worthy. Jay karamihan ngay di pagtatarayam lang ngay ka di church. Jay trabaho, jay church, at subli ka jay ni boss mo. Tapos jay church, jay lang ngay ti way iti agtatrabaho ti adayo. Ang kasla dito Pilipinas. Nagado iti
pag adu ti paggarawam nga inaldaw-aldaw malaya ka nga aggaraw ngem ijay ngay kat bagi ti amom iti oras mo amin nga pigsam 24 hours tagigyan kagaro di unod ti balay iti amin kaya't numaminsan ngay agbakasyon ka ti Pilipinas masabat mo dagay-dagayem mo tatrabaho da iti opisina kasjay ada dijay ngay mababain ka nga sumangon ngay kumpirmon di trabaho ijay Hong Kong nga tagabo ka lang Hindi naman ti sweldo. tagabo lang kaya't adda ngay dijay low self-esteem nga madikon mo kaya ti makihalubilon ngem ka po sila ito'y na kaya't adu man may sama na nga hindrance da ito'y aglalo nga iti may isa nga kararwa nga may appoint isuna nga tumakder iti pulpito agisuro kasi adu nga di mangag mo nga I am not worthy nagbaling nga teacher ti Sunday school kasi hanang nga unworthy nagbaling nga preacher dati kita undangay di basol da nga naaramidan da idi so nga handa nga makarukat ijay aglalo no ikon-condemn dalata jay bagbagida uray no inawat dan ni Apo Diyos agserserbidan kini Apo Diyos ngem no i-appoint mo isuda isjay nga timang mo kanya da I am not worthy to be a preacher I am not worthy to be a teacher I am not worthy to be a leader nagijay timang mo nga negative ni bagbaga ti maysa nga namati ket basaan tayo di number chapter 13 verses 32-33 the land be explored devours those living in it all the people we saw there are of great size we saw the Nephilim there the descendants of Enoch came from Nephilim gito'y gamin nga katao ket nagapuda iti descendants ti Nephilim amo tayo mag-istorya ti Nephilim niya jayan ti descendants of Anak nga dagijay angel idi nga may purwak ti rabaw ti daga nagpili dati asawaan da nga babae ket nakaanak dati nadadangkaw giants iso nga nakita daytoy dagito Israelites nga imbaon ni Moses ket nakita da ja sarili da nga handa nga kaya grasshopper ti nang arigan da iti bagbagida ket labis-labis ang paglalarawan nila sa kanilang kaaway sila ay ang mga makapangyarihan at malalakas at higit sa lahat sila ay higante at tayo ay grasshopper lang maliliit walang kakayanan hindi natin malabanan ang mga ito wala tayong kalaban-laban dahito iti bagbagada jay sangapulo nga tiktik numaminsan nga nakita tayo no dati problema nga umay sumangbay iti biyag tayo nagdakkel jay problema nga ni Apo iso nga may isa daytoy nga hindrance no kasano tayo nga ma-overcome dagitoy nga problema dagitoy nga self-depreciation nga awan ti kakayahan nga ma-overcome dagitoy nga masangsangwanan nga problema nga sumangsangbay iti biyag tayo dahil sa mababa sa tingin sa sarili hindi kayang
hanapin, hindi kayang harapin ang mga problemang ito. Awanin nga iti pagtarayan ko ma, dead end na dati problema nga na dagsan nga problema nga sumangbay iti biyag tayo. Antay makita, jay kinadakkel ni Apo Diyos kaysa dagitoy nga problema. So nga dagduma nga ikat adda di jay panagmermermer. Kayak nga ta daytoy nga problema. Awan mo ti kakayanak, awan ti kwartak, awan ti adal ko, kas jay ngay, ti maibagbaga na maminsan. So nga jay Hong Kong, dagitoy nga self-depreciation, kakabsat. Nga kanay nga ma-recruit na iti may isa nga katulong ijay, ket nuha na malabanan daytoy matinag na depression. Di emotion na han na mapaglabanan. Aglalot no tinatumpungan na nga amo nga ikat kwa, napay pakpakan ng isuna. 24 hours nga kailangan nga agserbi kinyada. Awan ti day off da. Kadwan kasjay dagi dagtuma nga amo jay nga rigat. Nagasat ni Pastoraleti tati naging boss na nga ikat foreigner. Ikat manmanumula ti foreigner nga mapang-ati iti kadwada. Kaya nagasat akmat ta nakatumpong ti do Chinese da. Ngem ada-adal da. Ken uray ada-adal da dagi daduma awan iti asi ken ayat da iti padada nga tao. Ngem dayay natumpungak nga boss na asi da na ayat da inggana na purgudak. Ta jay handa ka nga ibilbilang nga katulong. You are a member of this family. You can do what you want, kunada. You can eat what you like, kunada. You can open the refrigerator and cook food. Open, dagijay boss ko. So nga naman minsan, nandamang mangan iti breakfast, ijay balay, you can also eat your breakfast outside, kunada. You can go anywhere to choose what food you want. Pangalang digay nga amungay. So nga nakapan ijay dagi anak ko, nagyan dagi may isang balay da, din may da nagtour, nilakay ko welcome da. Day. So nga awan iti kaslangay mababain, hanak mababain kinyada pa DJ garod ti kwa di bubos nga nadatnak. Di number 3 pa dayto iti may isang kalaban. Fear, takot. Ito ay katulad din sa doubt, self-depreciation at pag nababalitaan ka na nababalutan ka ng takot, ito ay magpaparalisado o makakalumpo sa buong pagkatao. Siyempre no, dati buton mo niya, lalo no, nabigla ka. Kas lagi nakita nga uleg. Nabigla ak nga, dati kabarbaro nga makakita ti kastang nga kadakkel, katidag, kalukmeg nga uleg. Nabuta nga nakatana nga nakakuti. Maslak lang nga na-paralyze. Iti buteng. Jay buong pagkatao hanak nga nakakuti. Hanak pa'y makasao. Iso nga no, dahito ikat nabalutan tayo iti buteng. Pati pagkilos at pagpananalita ay apektado. Bulul-bulul ka pa yan. No, adati buteng mo, lalo no, patakderan da ka ti sangwanan, nagado ti mabuteng, nga tumakder ti sangwanan,
Tuno ti makda ti sangwana na bulol-bulol. Di na mo ti sarsarita. Ken ti maysa nga tao nga ada ti guilt. Di unod ti kaunggan na. Nakitang sabasabali ti rumrumwar. Iti bibig na. Tanganganin nga daytoy nga fear, takot, ket gapo iti guilt. Sabasabali ti rumrumwar ti ngiwat na tan nasukulen. Masukol, aglalo na day naramidan ng abasol. Akas makita tayo ti nangatong opisyal tayo. Ito ay Pilipinas. Nangato pa na opisyal. Nga isuna nga ikat ada ti butengan, tanasukol isunan. Nya ti rumwar di bibig na. Hanga karapat dapat kuman, nga rumwar di ngiwat na jay banag nga pakababainan na. Lalo nga dimagdag. Jay gapu iti tapot na tanasukol isunan. Dimagdag jay rimrimwar ti hiwat na nga negative. Hanga na pintas. Iso nga ti panagkita da kanyanan. Ada tinayon jay utak nan. Number 4, jay critical spirit. Mabasa tayo dito ijay Numbers chapter 14 verse 2 and 3. Kuna na dito all the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in the desert, why is it the Lord bringing us here to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Kita nyo, daytoy nga panunot. Dagitoy nga tattao, very criticalen. Gapulang nga nakita da dagitoy. Nga kalaban when dagito nga kalaban da apay nga pinalubusan na kami Apo Diyos nga imay dito nga lugar binaybayan na kami la kumadya Egyptan kaysa jay matay kami iti bisin kada panahon no nya dita bunbuning. Mas may mayat ko mano agsubli kami latan jay Egypt. Nga agtagtagabulaan ingana. Kit no ngay hanga na palubusan di jay nga insalakan isuda ni Apo Dios. Kit nagbalinda nga tagabo nga ingana tatta. Awan niya Apo Kristo tayo. Ngem di jay ket na plano para kanyada. Taatan to ti maysa nga mangitandudo mangisalakan kanyada gapo dagitoy nga banbanag nga ugali dagitoy nga sampung tiktik ay hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kung ang tao ay laging negatibo ang pananaw at pasya, yung taong wala namang ginagawa ay sila ay minsan mapanghusga dagidad dumangay nga critical ti spirit da muan niya jay pananaw dan hammo nga maisuron no puraw latan na mo nga maitwisen di jayen nga pananaw da uray no adu ti panang explain mo kanyada nga niya po Kristo is the way, the truth, in the life. Awan, handa nga mamati. Isuna ti Diyos. Isuna ti Ama, nagkatawang tao. Awan, digay daduman no niya, jay pananawdan no niya, digay pasya, jay panunod da, jay latan. Hamon nga ma-twist. Ito nga critical spirit. Narigat nga
makadibati ka ti critical spirit ta talaga nga no dayto nga critical spirit tahan lang nga di espiritu dati critical pati panagsauda nagpigsa pati amuda jay napigsa nga panagsauda malabanan na ka mabuting ka nga sangwen iti napigsa nga panagnimiwat ti may nga tao. So, kanya tayo nga namati. Narigat dayto nga sumangbay iti biyag tayo nga no at dati problema nga ikat hantay nga motor aramidon tayo. Kuna kasla nga rod jay may dito church naman minsan nga ikat ko. Ada nga iti mai-promote ti ministry. Ijay Hong Kong, kadalasan mang mangyari dijay. Jay ada ka ti ministry, nakita da nga napintas ti boses mo, isalang da ka nga agsong lead, makita da nga jay git mo nga ikat, nalaing ka misuro, ket ikabil da ka nga ikat, numaminsang nga ikat adda iti nakritik na adda ti manghusga nga hadlangan da dagijay nga para ka lumago. Nagadu ti mangeg mo nga negative. Kasapno nga lumago iti gawain na Apo Dios no kanayon nga mapanghusga iti kadwam nga Kristiyano. Ket kung ang church na ito ay nagahari kuna nangarod iti mapanghusga, critical spirit, haan nga lumago iti maysa nga gawain. Kastamot dayto dagiti Israelites no dayjay una kanyada dati critical spirit nga agmurmur akong complain nga akong complain da nga handa nga kaya aw kurang iti resources da. Haan nga napintas di pa nag-lead ni Moses. Handa nga kaya kung kunada. Ni Aaron, so ngay nuhusgahan da. Dagitoy nga duwa nga leader. Nga imbagada pa'y kidia nga agpilidan ti sukat ni Moses. Nga mang-lead kinyada. Tapno agsublida jay Egypt. Reklamo da nga reklamo. Nagadu ti rumrumar nga negative nga sasao nga maipanggap kada gitoy nga no kasano da nga labanan dagiti nga kaaway da nga sumurot ijay promise land nga ititad na Apo Dios kinyada. Ag-retreat dan dijay nga nakita da jay lang nga banag niya nga daytoy nga chapter chapter 13 nga daytoy makita tayo jay negative nga ugali dagitoy nga Israelites. Number 5 jay rebellion, disobedience. In Numbers chapter 14 verse 4, we should choose a leader and go back to Egypt. Kitain niyo. We should choose a leader and go back to Egypt. Rebellious disobedience da, kakabsat. Uprising, mutiny, revolt, resistance, pagre-rebelde, pagsusuway dahil sa maligalig na espiritu ay pinagsasabi sa buong bayan nila. At nahawaan na rin ang buong bayan dahil sa maling pangitahin, mga kapatid. Yan muda, matay da ijayan. Handa nga kaya nga labanan, handa nga kaya nga makaunigan jay pangako ni Apo Dios. Kapag dilidilihin natin, we imagine natin ang sitwasyon na ito, mga kapatid.
dahil sa kanilang pagdi-disobey, so katandan dyan leader. Kastamot yung mangyari ngayon, babalitaan tayo. Gapo iti ambisyon. No anya pa'y nga motive. Katugtugaw na pa'y laeng. Kaya dan nga papanawin. Dita pa'y nasubukan. Nor arigan, hampay nga nakarugi. Nga malpas ko ma, dagijay plano na. Plataforma na. Agral-rali dan, tatno papanawon dan. Kat isukat dan, dya kay kayat da nga ipatugaw. Nang mangyari na ito'y kakabsat. Uray mo't iti nga nalawag nga nakita ti isang kalubungan nga mula ti Pilipinas. Pati daytoy nga pastor nga kunada nga sabali ti motive na tapno may tang-ok lang isuna usaran da iti church. Gapumot dagitoy member nga sobra iti pagka-idol dan, the leader da. Ang aramatan da ito'y tapno karon da ti revolt. Ag may sada tapno labanan da diyan da kay kayat. Pababaen da ijayan ti position na. Adupay ti banag nga aramiden da nga dadaelen da panang dadael. Ket daytoy ngay kamang mangyari mo't lang ti spiritual life tayo. Kakabsat. No minsan ti sarili tayo ti kalaban tayo. Kaya pag disobey, na day baga na ako Diyos kinya tayo, kat sinusuway natin, lablabanan tayo di jay, nga ibaga na ko mga pagsunod tayo kinya, agri-reveal day tayo. Ado nga ba na di pag-reveal diyan tayo, kini Apo Diyos. Ado ti alibay, nga maaramid ko nga dapat nga aramidan nga mapangka dito ita mapangkag Bible study, nagado nga alibay, hang ko maabutan, awan mo't isunay dyan, mapangkalat tao ray awan isunay dyan. Ado nga alibay so nga dagitoy nga rebellious spirit. Hanlang nga dijay physical nga makikita tayo nga agrarali di takalkalsada. Ngayon bilang membro, pamilya ni Apo Diyos. Jay sarili tayo lang ado iti pag-reveal dyan tayo kini Apo. Minsan antay malabanan dato'y anger. No, prinubukar na kadya anak mo, maawanan niya pagka-Kristiyano tayo. So nga ado iti banag nga no apay nga hantayo nga ma-overcome, hantayo mapagtagumpayan diya kaya't nga plano ni Apo Diyos kinya tayo. Dagitoy nga negative nga spirit kaya't ni Apo Diyos. Yan kitaan tayo jay ugali ni Caleb kini Joshua. Naging positibo da oray no ti pananaw daytoy sa nga pulo nga kadwada nga ikat puro negative. Negative ti pananaw da ngam daytoy duwa. Kaya da nga harapin, kaya da nga makipagtunggali sa mga higante na mga tao at matibay na muog.
Kitaan tayo di jay attitude da ni Caleb kini Joshua. Number 1, jay faith da. Trusting and believing. Positibo ang pananalig nila, mga kapatid. We are able to do it. Kunada. We are able to do it. In Numbers 13, in number 13 verse 30, then Caleb silenced them before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Nagpositibo nga inya, ti ugali da dayto yung maduwa. In short, they are able to do it. Malaki ang pagtitiwala sa kanilang mga sarili at ang kapwa Israelites na kaya nilang harapin at lusubin ang kaaway at ang matibay na muog na ito, mga kapatid. Dahil alam nila at nagtitiwala sila na ang Diyos ay hindi sila pababayaan. Amen. Nagtitiwala sila sa Diyos na mula noon hanggang sa kapanahunan nila ay minsan hindi sila pinabayaan ng ating Diyos. Pag yung ugali nila ay positibo at sila ay nag-obey sa ating Panginoon. Sila ay nagtiwala, buong-buo yung tiwala nila, mga kapatid. Dahil sa kanilang pananalig, kaya lubos-lubos ang kanilang pagtitiwala, yung confidence nila at self-assurance, mga kapatid. Kumpiyansa sila sa kanilang sarili na kaya nilang lusubin ang matibay na muog na ito. Kitaan tayo jay chapter nga dito. Because we will swallow them up. Swallow them up. Their protection is gone. Inihahalimbawa ni Caleb na parang tinapay o pagkain lang sila. Kayang-kaya nila, mga kapatid, nalunukin ang mga malahiganting mga tao na ito, mga kapatid, dahil kasama nila ang Diyos. Amen. Kaya nilang may pagtanggol ang kanilang pananalig sa ating Diyos. Mas malaki ang Diyos kaysa sa mga mahal, kaysa sa mga higanting mga tao na ito, mga kapatid. Kaya ang paningin nila ni Caleb sa mga kaaway na ito at ni Joshua ay parang sandwich. Kasi diyan tayo kumamutin niya. Ngano, at dati problema nga si Mangbay itibiyag tayo ngayon, sandwich lang dahil pa. Dakkel ti kumpiyansada, ti sarili da, taadda kanyada ni Apo Diyos. At ginagawa nila ang kalooban ng ating Panginoon. Di ba nakaaya-aya na ipinaglalaban nila ang pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay? Na kung meron tayong problema, kayang-kaya natin na gawin ang lahat na pinapagawa ng Diyos sa atin kung ito ay kalooban niya. Nasa will niya. At ito ay pagkakaloob ng ating Panginoon sa atin. Number 2, yung confidence, mga kapatid. Self-assurance at kumpiyansa sa sarili, yung sinasabi ko, na kayang-kaya nilang harapin. Taadda kanyada jay
kumpiyansa, confidence nga harapin daytoy nga pagsubok kalaban nga masangwanan da. Paamuda nga no ni Apo Dios ket ada kanyada. Dijay pinagmamayabang da nga matibay nga muog ken malahiganti na mga hype nila ay mawawala ito mga kapatid. Ay yati inaramid ni Apo idi adamanen ti kalaban da idi ni Moses badijay ni Moses badijay idi nga nagaduti kalaban da nga ikat kwa kasla nga pinaasok ni Apo Diyos ti aglawlaw da ket di da makita ti kalaban dan ket naramot manan dagijay nga kalaban da tahanda nga makita dagijay kalaban da idi nga ada ti teknik nga inaramid dagitoy nga Israelites. Ada iti maysa nga istorya nga nabasa. Jay monkey ken monkey ken dagijay bilit. Ang kalaban daytoy nga duwa. But daytoy monkey syempre napigpigsada kaysa jay bilit. Dinaramid jay bilit nagtuon jay ulo ti monkey. Pinakulan mo't jay may isa nga bilit. Jay monkey. Kung kasi tinararamid da jay may isa nga bilit agtuon da jay ulo ti monkey santo mo't jay may isa nga kadwada pakulan na. Jay istorya. Nga sabsabali nga libro ni Sarah. Iso nga dagitoy ket nga illustration mas pasamak mo't iti biyag tayo no ada ti kumpiyansa ken ada wisdom and knowledge tayo nga mangharap iti problema aglalo no ada kumpiyansa tayo. Number 3, di kumpiyansa ket kasla nila courage. Wala silang takot. Malakas ang loob o tapang. In Numbers 14 verse 9, jay una tatay ket faith inya, may kadwa nga ket confidence. Number 3 tayon courage. Do not be afraid of the people of the land. Han kayo nga dapat nga mabuting. Kadagitoy nga tattao. Han kayo nga mabuting, dagitoy nga higante. Yung matibay nga muog. Kanda jay kapangyarihan da, kakabsat, kunana. Kapag malakas ang loob ng isang tao, ay hindi siya lulukuban ng pagkatakot, anumang pagsubok problema na darating, ay hindi sila matitinag dahil kasama nila ang Diyos. Amen. Na siya ang magpapalakas sa kanila. Ganito ang damdamin. Gagito iti ugali ni Caleb kini Joshua. Number 4, obedience. Masunurin, mapagtalima. In number 13, verse 30, we should go up and take possession of the land. Di kanu positibo nga tao, kanayon na nga ibagbaga daytoy. Let's go and do it. Kasi lagi may isang pastor na istorya. Awan ti kaya mga mang aramid. Nga, di may isang church nga ipatakderda.
Ket adda amin ti trabaho da. Jela ang pastor tinabati. Tinaramid na si inika na dagay kanay nga nakatrobnize ngamin digay nga pastor. Ket no na nangaramiden awan hanga maramid jay building church da. Tinaramid na in nagsukat isuna in this na. Jay trubina jay polo na. Kinagrugi nga nagtrabaho. Gapu iti ti damdamin na dati nga church nga maaramid dahito nga church nga oray may sana na aramid na patakder din nga church. Mas daaw dagiti member na no kasano na nga inaramid. Jay gayam kadwa na pa di asawa na kun anak na. Let's go and do it. Kasi kumataramidan tayo kakapsat. No, dati paparamid na po Diyos kinya tayo. Lord, here I am. Send me. Pag meron tayong pananalig at kumpiyansa sa sarili natin at lakas ng loob, di importante mo lang dahil at lakas ng loob, katapangan, oray na dati pananalig tayo, nawan mati lakas ti loob tayo, nga apan ag-evangelize, nga oray i-share tayo lako mati salvation, iti pamilya tayo, awan ti maaramid. No nagriawlatan di anaken, nga day ta nga i-share mo, kumawawatan. Simunod jedilan. Siya kidi jay anak ko nga ni RJ. Ang katakatawa isuna, intul-tuloy ko lakta. Iti nag-share kinya na. So nga, iti napan ijay Canada, buong buo di jay pananalig na. Jay pamati na kay naapo Diyos nga isuda nga ikatang nga baybayan niya. Nalulugod si Lord sa mga positibong mga ugali. Na isang Kristiyano kung sumusunod din sa kagustuhan ng ating Panginoon. Dapat ganito ang ating pananaw na kung anumang pagsubok na darating sa ating buhay ay magpasalamat tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nagsasabi, I can do all things through Christ which strengthens me. Ito nga ro ti adal kakabsat. Nga mo tayo nga dagiti negative nga ugali ket isu daytoy ti hadlang tapno makamove on tayo. Ano dati problema nga sumangbay iti biag tayo. Aglalo no namatayan tayo niya. Ket kanayon tayo nga panpanunuten, ngan tayo nga awanen, ngan tayo nga makita, ngan tayo makadkadwan. Isu ti banag nga pagdepresan iti may isang napanawan. Ang makamove on, takang kanayon na nga panpanunuten jay presensya, jay tao, jay ayaten nang nga pinmanang. Han tayo nga makamove on, awan mararamidan tayo, no kanayon tayo mukmuken. Nagdapay ti problema, kakabsat, ket panpanunutin tayo nga awan ti kasulba-sulbar na daytoy, aglalo no napahamak ka, agasan ngayon data 2 million. Kasot nung tayo ngayon nga ma-recover daytoy, ureg trabaho ka siguro ti 10 years, hamon maurnong daytoy nga 2 milyonen. Anya nga tate aramiden. Move on! Napasama ka na eh. Hamon may isublin. Isu nga oray manutitawon mo, oray 70 to 80. Ang move on, data aramiden niya Apo Diyos. Ang nakakayat ni Apo nga datayo nga ikat may isagsagmak, may iluglugmok, ken talunan tayo. Kaya't na Apo Diyos ket lagi tayong matagumpay dahil sa Kanya. Let's always sana.
Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito na tunay nga, Lord, ang aming pinag-aralan sa oras na ito, Panginoon, ay napakalaking impact sa aming mga buhay, O Lord. Naway, O Lord God, na lagi kaming positibo sa mga bagay, Panginoon, na dumarating sa aming buhay, Thank you, Lord. na ang alam namin ay wala nang kapag-asa. Pero dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo, kung kami ay nagdidepende sa inyo, Panginoon, truly, Lord, that we can do all things Amen. through Christ who is strengthening me, Panginoon. Ikaw lang ang siyang, Lord, ang kami nagtitiwala, O Lord. Ikaw lang, O Lord God, ang sandigan namin upang sa ganun, O God, Lord, ay matagumpayan namin ang mga bagay na ang alam namin ay wala ng pag-asa, Panginoon. Lord, nangako ka sa amin, Panginoon, na kung darating man ang mga unos na ito sa aming mga buhay, nandyan ka, O Lord, na nagpapalakas sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binahiran mo kami, Panginoon, sa mga positibong mga bagay dahil sa iyong pangako, Panginoon. Ang mga pangako na ito, Lord, ay buhay na buhay, Panginoon. Kung tunay nga, Panginoon, na kami ay merong pananalig sa iyo, 101%, Panginoon. At kung meron kaming kumpiyansa sa aming mga buhay, upang, O Lord God, ay maharap namin ang lahat ng mga pagsubok na ito sa aming mga buhay. Nandyan na ang kasagutan, nandyan na ang Lord, ang mga pangako mo, Panginoon, napasa amin na, Panginoon. Lord, ang gagawin na lang namin, O God, Lord, ay yung i-apply namin with action, Panginoon. Na ikaw ang siyang nagpapalakas sa amin. At ito ay, O God, Lord, ay kalugod-lugod sa iyong harapan. Tunay nga, Lord, O God, naranasan namin ang mga bagay na ito. Lord, at pinapatunayan mo na ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan. Lord, salamat sa pinag-aralan namin kaninang umaga, Panginoon. Na, Lord, ay katumbas din ng pinag-aralan namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, tunay nga na nangungusap ka sa amin. Nangungusap ka sa amin mula kaninang umaga ngayon, Panginoon. Lord, salamat sa pagpapaliwanag mo sa amin, Lord. At tunay nga na hindi mo kami pinapabayaan. Lord, sa iyo ang papuri, mataas na papuri, pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat, Pastora Beauty. Maraming salamat sa masaganang inihanda ninyong pagkain para sa aming spiritual na pangangailangan. Amen. Truly, God is good. And manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginamit na iyong tagapagsalita sa araw na ito, Panginoon, sa buhay ni Sister Myla, nagturo sa amin sa Sunday School at sa buhay ni Pastora Beauty, at sa mga tumayo dito sa likod ng pulpito, Lord, na naghandog ng kanilang, naihandog sa araw na ito, Panginoon. Sa aming lahat, Panginoon, salamat sa iyong salita, sa katagumpayan dito sa aming mga buhay. At Lord, patuloy namin na desire sa aming puso na magiging Caleb at Joshua, Panginoon, na maging, Lord, magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, hindi lang sa iyo, Panginoon, kundi magiging kalakasan sa loob Yes, ng iglesia, Lord. Panginoon. Use us as your instrument, Father God, to share your love and to share, O God, your message, O God, sa mga tao na nangangailangan, Panginoon. Kami ang magiging daluyan, O Lord, ng pagpapala mo sa mga tao na nangangailangan, Panginoon. Lord, we thank you for the victory, for what you have done today. Yes, We thank you, Lord. Lord, sa mga nakikinig at tumanggap ng iyong pagpapala, Panginoon. We give you all the praise, we give you all the glory, and this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Magandang hapon sa ating lahat.